syempre Happy Independence Day sa ating mga kapatid all over the world. At syempre ibabahagi na nga namin sa inyo ang may init na pinag-uusapan sa mundo ng entertainment. At syempre unang-una na nga riyan, Lourdes and Denise, ang Beanie Day na talaga namang The Nation's Girl Group ay nagdiwang ng National Beanie Day kahapon. Ayan nga, no, ginanap yan sa Juan Ayala sa Makati City kung saan nagtipon-tipon ang mga ang fandom nitong Beanie, tinatawag nilang Blooms, sa whole day activity dyan nga sa Makati City. Nagsimula nga ito mula umaga hanggang gabi, grabe yung pila, grabe yung pagpasok, pagdating ng mga fans ng Beanie dito nga sa Makati City. No, syempre ipinagdiriwang ng Beanie ang kanilang 3rd anniversary, kaya naman may paganito silang eksena para sa kanilang fans. At syempre sa ginanap nga rin na konting kwentuhan with some members of the media. Wait lang, may nagsasalita, excuse me, ayan. Nabanggit nga o nagpapasalamat nga ang Beanie dahil sa pagmamahal at suportang kanilang nakikita, nararamdaman at nakukuha mula sa Blooms. Syempre bukod dito sa sa National Beanie Day, inanunsyo din ng Beanie na meron na silang sariling website at soon ay maglalabas rin sila ng bagong single. Syempre sunod-sunod nga yung mga activities nitong Beanie prior to their 3-night sold-out concert next week. Kaya aabangan natin ang mga pasabog pa ng Nation's Girl Group na Beanie. Lourdes and Denise? Von, yung anong oras nag-start yung event for the Beanie Day? Okay. Yung event, nagsimula siya umaga mismo. It's different activities. Nagsama-sama yung mga Blooms, yung fandom nila dyan nga sa Makati City. Pero yung pagpunta mismo ng Beanie members, yung 8 Beanie members, yung Beanie Hour, ay bandang gabi na, together with mini press con, yung bonding nila with the Blooms. Pero buong araw yon, mula umaga hanggang gabi, tuloy-tuloy yung activities kahapon nga dyan sa Juan Ayala sa Makati. Lourdes and Denise? As early as mga anong oras, Tito Von, yung mga nakita mong bumiyahe, mga galing saan? Yung schedule talaga ng program is around 9-10, pero maaga pa lang mga 6, 7, 8 ang haba na ng pila dito nga sa venue na yan, kasi nga iba't ibang activities yung pinagsaluhan din ng mga Blooms. And in fairness naman, naging maayos yung sistema ng pagpasok, walang magulo, walang naging aberya, dahil sobrang GV o good vibes yung hatid ng Beanie Day na to. Kaya GV rin yung mga fan nila, yung Blooms nga walang naging masyadong aberya, at iba't ibang activities nga yung ginawa nila diyan. Picture taking with the different booths. Meron ding dance workshop ng mga Beanie songs. Yan, syempre, nandiyan din yung iba't ibang larawan ng Beanie simula nung mga bagets pa sila, at yung iba't ibang costume o outfit na sinuot ng Beanie sa mga nakalipas nilang music video at performances. So it was really a celebration for Blooms, for the fandom and for Beanie themselves, na talaga namang 3 years pa lang, grabe na yung pagratsyada ng Beanie sa music scene, not just here locally, maging sa international level, dahil nakapasok sila sa top Spotify na listahan yung kanilang mga awitin. One of the first sa P-pop scene dito nga sa Pilipinas. Lourdes and Denise? Parang puro P-pop, K-pop ang mga kwento natin ngayon, Tito Von. Tama ba? May isang balita ka rin? Correct. Tama ka dyan. From P-pop, syempre, tawid naman tayo dito sa K-pop. Syempre, ang mga fan ng BTS, ang mga ARMY, ito na nga, masaya nilang sinalubong ang pagbabalik outside world nga nitong kanilang fan at bias na si Jin. Ayan, BTS Jin is indeed back sa outside world after nga after ng kanyang mandatory military service for almost 2 years. Syempre si Jin ang kauna-unahang miyembro ng BTS, the oldest member ng BTS na sumabak nga sa sa
mandatory military training. Siyempre, sinalubong siya ng kanyang mga kasama sa BTS. Sinalubong siya ni na J-Hope, B, RM, Jungkook at Jimin. At siyempre, no, dito nga sa BTS, halos lahat sila naka-undergo na ng military training. Yung mga sumalubong sa kanya ay nag-break lang saglit para magkaroon ng celebration dito nga sa paglabas ni Jin sa outside world para sa kanyang mandatory military service. At makikita nga sa mga larawan na reunited ang ating Bantam Boys, talaga namang nagbubunyi ang army all over the world dahil sa pagbabalik nga ni Jin dito sa outside world. Lloyd and Denise? Kung tatay ko yan, sasabihin niya, kaya pala army yung tawag sa kanila. Pero Tito Von, pansin mo, di ba normally pag dito, ROTC nga lang, parang ang itim-itim mo agad eh. Pero doon, parang tingnan mo si Jin, parang galing spa. Ang kinis, parang kuminis lalo. Kasi yung mandatory military training naman nila Lloyd, Denise, sa South Korea, hindi naman yun yung talagang isasabak sa field. O may mga may iba't iba silang activities or assignment kung saan inilalagay nga itong mga South Korean. So itong si Jin, na-assign yata siya sa sa loob, parang may binibigay siyang mga entertainment service. May mga binibigay rin siyang support sa mga kapwa niya South Korean men. So not necessarily naman na pag sinabing mandatory military service sabak agad sa field. Parang may mga may mga different activities or different phases or department kung saan ka ilalagay. Diyan nga sa mandatory military service na yan. Lloyd and Denise. So yung pala. Pero isipin mo ganyan sila sa South Korea. At pati sa ibang bansa may mandatory training. Kahit sino ka pa, hindi ka spared. Hindi ka special, kailangan mag-serve ka pa rin. 'Di ba? Sa Israel lalo na. Walang kahit si Gal Gadot, 'di ba? Si Gal Gadot ay alam ko member siya ng Israeli Defense Forces. Ikaw, Tito Von, tingin mo makakayanan mo ang military training? Feeling ko naman nung high school sa C18. Pero dito rin sa Philippines Lloyd and Denise, na na rin yan. I don't wanna say the term na uuso, pero marami na rin tayong local celebrities na nag-undergo ng ganyang training, yung mga special. Sila Mateo Gudicelli, diba? Nagiging reservist sa Army, sa PCG, sa Navy, etc. So, yan. So, pagtulong din yan sa bayan. Pero Von, di ba meron pang ibang members that are about to get discharged? Yes. Si Jin yung kauna-unahang na-discharge kasi siya yung kauna-unahang BTS member na pumasok sa military training. Pero lahat sila ngayon, yung 6 is kasalukuyang nasa military training, nasa mandatory military training. So, nag-break muna sila siguro pansamantala para salubungin nga at i-celebrate itong paglabas ni Jin, yung kanilang oldest member from the military training. Lloyd and Denise. Natandaan natin ang South Korea and North Korea, technically, they're still at war. Correct. Wala pang official silang truce. So, tandaan natin yan. So, yung yung border nila, pinakadelikado sa buong mundo yan. Ngayon, babatuan sila ng basura. May pabalon ng basura, oo. At ginaganti naman na kabila, mga USB na mga shows. And reminders of how wonderful life is down south. Von, ano naman ang kwento mo kay Boss Toyo? Bakit? May binenta na naman sa kanya. From P-pop to K-pop to social media personality naman. Ito, nakakwentuhan nga natin ng sikat na social media personality na si Boss Toyo sa sa latest niyang endorsement kamakailan sa isang software company at software security company. Dito niya nakwento sa atin na posible o may plano yata siyang pumasok sa politika. Ayan, question mark. Ibinahagi nga dito ni Boss Toyo sa atin na marami nang kumakausap sa kanya na pasukin ang politika. Kasi anytime yata by October magpapasahan na
ng certificate of candidacy para sa mid-year elections next year. So naitanong natin, no, siya ba open, ano ba, kung papipiliin ba siya, showbiz o politics? Mas sabi ni Boss Toyo, mas pinipili daw niya ang public service, at dito na nga natin mas diniin, no, may mga offer ba sa kanya na tumakbo for a particular position or particular place or region. Sinabi nga ni Boss Toyo, no, na may mga umaalok o may nag-i-invite sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang district sa Manila. Pero hindi pa niya masyadong inopen up kung ano yung posibleng posisyon na ang tatakbuhan niya o papasukin niya, kasi pinag-iisipan pa raw niya itong maigi. Ang gusto daw muna niya gawin ay ipagpatuloy nga itong ginagawa niya kung saan siya nakilala, no, itong vlogging at content creation. Siyempre nakilala si Boss Toyo sa kanyang pamosong ang pawn shop. Ito ngang maraming mga celebrity nagsasangla sa kanya. At very soon nga ay itatayo na yung kanyang museum kung saan makikita ron yung iba't ibang koleksyon ng mga item na isinangla sa kanya ng iba't ibang netizen, iba't ibang personality. At yun yung aabangan natin. Magbibigay naman daw siya ng statement o pahayag sakaling magdesisyon na siya tumakbo para sa eleksyon o pasukin kung ano man yung posisyong gusto Von, niyang o na isa sa puso niyang pasukin. Lloyd and Denise. Von, ikaw ba nakapunta ka sa store, niya? Saan yung nakikita natin? Tama ba nasa Quezon City daw yon? Yan, sa Quezon City, yang parang pawn shop niya, yung museum niya. It turns out, pero yung itatayo niya malapit museum pala sa amin very, yan, very Tito soon. Von. Sa may Anonas ba yan? Sabi. Daw. Pag pupunta ako halimbawa dyan, pwede ba akong bumili ng items or lahat ito ay sinasangla? Depende. Kasi ang sinasabi dito ni Boss Toyo, yung priority ng kanyang content, priority ng kanyang shop ay parang pagsasangla. Kasi siya nga yung parang local version ng sikat na pawn show, Pawn Stars sa Amerika. No? So dito, wala kaya talaga mabibili. Parang siya mismo yung bumibili, sa kanya nagsasangla. Yung mga personality, yung iba't ibang personalidad. So yan yung aabangan natin. At may bubuksan siyang museum anytime soon. Sabi niya around October, November, bubuksan daw niya yung museum para maipakita niya mismo sa publiko, sa kanyang fans, yung mga nakolekta na niya, no, mula sa iba't ibang personality na nagsangla nga ng gamit sa kanya. Lloyd and Denise. Oo, Von. I ask kasi ito helmet ni Pops J. Taruk. Baka pwede natin to wag na sanla, ibenta na lang natin. Benta na lang. Kano kaya makukuha nito, no? Baka Naku, pwede mong kayo, ipakot kay Lord, Boss Toyo. ni Boss Toyo. At wag Baka natin ipalam maganda kay yung Pops J. presyuhan. Taruk. Ipakita lang natin dito. Sabihin lang natin Yan, dito, pero wag natin sabihin kay Pops. Hindi niya malalaman yan. Daming helmet doon eh. Oo. Drop in a bucket lang para sa kanya. Oo. Pero teka, saan siya ka mo if ever tatakbo? Sa Maynila daw? Oo, may nabanggit siya na sa District 1 sa Manila, may mga nag-aalok sa kanya at nag-iimbita for certain positions. Pero yung wala pa siyang paglilinaw na dahil pag-iisipan daw niya ito ng masinsinan dahil nga hindi naman niya to linya. Ang linya na talaga ay social media, content creation, at magsisimula na nga rin yung pagbubukas ng kanyang museum anytime soon. So alamin natin kung tuloy nga ba ang pagpasok niya sa mundo ng politics. Von, di ba sabi niya pinili niya ang public service? Meron bang medyo natunugan mo ba o may nabanggit siya kung anong klaseng public service, anong plataforma kung nagkataon? Oo. I think nagsisimula na rin siya yung pausbong-usbong na kanyang public service show sa kanyang social media account sa YouTube, sa Facebook. Parang namimigay na siya ng mga tulong, etc. sa sa ilan nating mga kababayan. At recently nga may nakita tayong post sa parang in collaboration din to with government station, yung PTV, kasi parang may picture siya together with the bosses doon nga sa PTV, at mukhang ito na yung pagsisimula ng collaboration ni Boss Toyo at ng PTV. So yan yung aabangan natin kung matutuloy ba yan, Lloyd and Denise. Dapat mag-collaborate sila ng isang fashion designer. Si Patis Tesoro. Sinong fashion designer? Si Patis Tesoro. Ay, si Patis Tesoro. Naku, ang ganda ng yun sa Laguna. So, teka muna,
Tito Bon, ba't po, may sinanla ka kay Boss Toyo, ano? Umamin ka? Wala akong isasabila. Isasabila ko sa Ako, Ah. sasanla ko ito. Titignan ko na pwede natin makuha kay Gretchen Ho. No? Sanla na. Pwede tayong isanla na item doon. To, ano pa kaya? Mahal yan, yung helmet ni Jay Tarok. Mahal to, Baka sigurado mahal yan. Jay Tarok yan eh. Mm-mm. Eh yung isang motor niya nga dati, yung Harley, Ah. may mga nakatambay doon sa labas, nagbabalakan. Sabi, Sir, gagawin ko tricycle yan pag nakuha ko yan. Harley Davidson. Ang tawag na, paano mo ma-ROI yung ano Yung mo Harley, doon? di ba? Oo, Ganda Harley, tricycle. Eh. Panalo yan.